Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Parañaque Toll Plaza. Isa po sa mga toll plazas na Manila Cavite Toll Expressway o yung Cavitex. Noon nga pong Sabado, September 14, ay sinimulan na ang unang araw ng dry run kung saan 100% na po cashless ang transactions sa iba't ibang mga toll plazas nito. Ibig sabihin po niyan, walang cash lanes para sa toll payment. Kaya ang mga motorista pong daraan sa Parañaque at Kawit, Cavite Toll Plaza ay kinakailangang may RFID na naka-install sa kanilang mga sasakyan. So supposedly walang cash lanes sa panahon ng dry run. Kaya mga motoristang daraan nga rito ay dapat meron ng mga RFID. Pero sa nakikita po natin, ito pong first lane, nagkakaroon po ng build-up yan. Ang sinasabi po sa atin ng mga authorities dito ay dahil pinapayagan naman din silang magbayad ng cash habang nagda-dry run. So, yung iba pa nga sa kanila, walang exact change. Kaya ang nangyayari, natatagalan kasi kinakailangan pang suklian, hindi eksakto yung mga binibigay po nila. At ngayon nga pong Lunes, nakikita natin, medyo may build up dito lamang sa first lane na ito. All the rest of the 8 lanes, dire-diretso, tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan kasi maluwag pa po yung kalsada. Paalala po sa mga motorista, pagkatapos po ng dry run, ang mga mahuhuling mga motorista na walang RFID o kaya tampered o peking RFID ang ginagamit ay papatawan na po ng multa na 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense at 5,000 pesos naman para sa mga susunod pang mga offenses. Kapag kinulang naman ang balance o laman ng RFID, maaaring pagmultahin ang motorista ng 500 pesos sa unang paglabag, 1,000 pesos sa ikalawang paglabag at 2,500 pesos para sa mga susunod pang paglabag. At para po sa mga iba pang detalye, makakapanayan po natin si Attorney Ariel Inton, ang spokesperson po at Special Assistant to the President ng PEA Tollway Corporation. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Ariel. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Hello? Una po sa lahat, kumusta po yung pinatutupad nating dry run? Sir, naririnig niyo po ako? Meron lang tayong konting delay, Opo. Kumusta po yung ipinatutupad nating dry run ngayon pong araw na ito? Yung dry run po ay ipinatutupad po ng PATC alinsunod sa direktiba ng TRB na before the supposed implementation sa October 1 ay mag-dry run. At dito sa dry run, ang ginagawa po ng ating pong mga kawani, yun nga, nagtatanong at tinitingnan po namin kung ano po yung mga damdamin po ng ating mga motorista dyan. So, okay naman po sa ngayon, pero dun sa aming mga panayam sa mga motorista, lumalabas po yung mga problema na gusto po namin sabihin din sa TRB bago po mag-full implementation to. Halimbawa na lang po ang yung pong... Ano po yung mga problemang yon? Opo, mga problema pong yan ay mga katulad ng mabagal yung pag-akat ng barrier. Yung mga nawawalang load nila na kaloload lang nila, hindi pa na-credit. So yung mga ganyan. Ngayon, itinanong din po namin doon sa mga nagka-casting, bakit ka nasa casting? Kasi po, minsan lang po, ngayon lang po ako dumaan dito. No? Hindi naman po ako araw-araw dumadaan dito. Meron din po kami dyan dito sa sa MCTEP na kung manggagaling po kayo sa Parañaque, no, parang may shortcut dyan, lalabas kayo na papunta pong Maynila, maliit na toll entrance. 8 pesos lang po binabayad doon, no? Attorney, bakit ba mag-RFID ka sa 8 pesos? Yan po yung mga sinasabi ng ating mga motorista. Alright, so yung sa sinabi niyo pong problema, Attorney, gaya nga halimbawa, yung maliit lang yung iloload nila o di kaya ay hindi naman madalas dumaan ng toll plaza, paano po yun? Paano po i-address? Tsaka yung binanggit niyo na rin po na isa pa na nababawasan yung load nila or hindi kagad naglo-load kahit na nakapag-load na sila. Paano po i-address ito at posible ba na maging consideration ito para ituloy na lang yung hindi na ituloy yung cashless sa toll plaza? Okay, alam mo, Maris, una kailangan maging malinaw sa ating mga motorista na yung katulad po namin, ang MCTEP, na pag-aari po ng gobyerno
100% ng PRA, no? Ayan po sa Philippine Reclamation Authority, at ang nag-implement diyan ay gobyerno rin, PATC, no? Wala po yung po mga kawani natin kasi po syempre kapag dumaan ka diyan, yung mga toll tellers na nakakausap, wala po silang control sa RFID. They do not have anything to do with RFID. Kaya po, kapag ka nagreklamo po kayo sa toll teller, hindi po kasi sila yung makakasagot niyan. Because Easy Trip is another company. No? Hindi po yan, kumbaga yan, provider po namin. Ngayon, bakit po natin sinasabi yan? Tama po yung sinabi nyo na this problem should be addressed to Easy Trip. Sa dami po ng problema, dito lang po, I'm speaking only dito sa Cavitex. Para po sa akin, no, ire-recommenda ko po sa PRA at sa aming OIC na sabihin po sa TRB na baka naman pwedeng i-extend pa natin itong sinasabi nilang full implementation dahil isang lane lang po sa amin ang cashless. And that lane is for those na sinasabi nga na minsan lang dumadaan dyan. Imagine, RFID mo, papalagyan mo, hindi naman gagamitin. Makaka-load ba siya ng 10 piso, 20 pesos? Hindi nga niya kabisado yun kung magkano babayaran sa toll. Kaya, ngayon, yung pong sinasabi na yun sa penalty. Sa penalty po, again, no, I will also recommend to the board na tingnan mabuti ba, why do we have to penalize them ng ganon? Katulad nun, pumasok ka tapos insufficient yung load mo palabas. Sino? Ilan ba ang makakabisado na kung magkano babayaran niya palabas? Pagkapasok mo, sasabihin mo, eto po, nag-load po ako. Tapos, hindi po aangan yun. So, marami pong hitches that even not being a spokesman or a special assistant to PATC President, nakikita ko po, personal, na marami pa pong dapat tingnan dito. Ang sabi nga po ng ibang motorista, bakit po kami ang inyo pong ipe-penalize? Dapat pine-penalize din natin yung mga provider kapag may pumapalpak na dyan po sa RFID. Di ba? So, I hope at sabi nanggit po natin kanina, masyado pong malaki rin yung mga penalty for the offenses. Opo, biruin nyo, mag-o-offense, kunyari, pe-penalize mo yan. Kailan siya dapat magbayad ng penalty? Dun sa point na yon? Paano kung walang pera yan? Alright. Diba? Or yan ba ay baka nga kaya hindi nag-RFID dahil walang ipang-load Opo, so marami pong problema and I hope na makita po ito ng TRB, ng LTO, ng DOTR because there are other causes of traffic, no, na mas nakaka-traffic kaysa dito sa sinasabi nilang traffic. Yung mga traffic sa cash lane, yung pumapasok sa cash lane, but kapag nakapasok na po yan sa toll, okay na po yung kanilang biyahe. Of course, I'm speaking dito sa amin, no? Sa NCTEP. Hello? Sige po, sir. Aabangan na lang po natin ang magiging hearing na isasagawa nyo po, yung mga rekomendasyon na ibibigay nyo sa TRB para malaman natin kung itutuloy ba itong talagang cashless toll plaza na ito o hindi dahil nga po sa mga maraming binanggit nyo pang mga problema na kailangang ayusin. Maraming pong salamat sa inyo, Attorney Ariel Inton, ang spokesperson po and the Special Assistant to the President ng PATC. Sa inyo pong panahon na sa informasyon binigay nyo po sa amin. Ingat po. Salamat po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.